Pagkatapos ng mga taon mula noong Tournament of Power sa planetang Beerus, si Goku ang nagdala kay Goten doon sa paniniwalang ang kanyang bunsong anak ay makakarating ng mas malayo pa kaysa sa kanyang nagawa. Mula sa araw na iyon, nagsimulang makaramdam si Goten ng kakaibang uhaw na nag-aalab sa loob niya. Isang matinding pagnanais na maabot ang estado ng Ultra Instinct na naririnig lamang niya sa mga kwento. Nakatayo si Goten sa malawak na arena ng pagsasanay habang si Whis ay marahang iniikot ang kanyang tungkod at sinabing, "Nang hilingin sa akin ng iyong ama na sanayin ka, hindi dahil sa kasalukuyan mong lakas, kundi dahil isa kang hybrid. Ang mga hybrid ay palaging mas mabilis na umuunlad kaysa sa mga purong sayan, at maaaring magbigay iyon sa iyo ng pagkakataong mahawakan ang instinct." Walang pag-aalinlangan, pinakawalan ni Goten ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang katawan ay nagliyab sa nagliliyab na pula, isang Super Saiyan God. Sumabog ang init sa kanya na parang nasusunog ang kanyang katawan. Bahagyang itinaas ni Whis ang isang kilay at mahinahong nagsalita. "Kaya, naabot mo na ang maharlikang kapangyarihan, ngunit hindi mo pa naiintindihan ang ibig sabihin nito." Humakbang siya palapit at nagsalita sa mahina at palihim na tono, "Ang kapangyarihang ito ay hindi lamang isang pagbabago, ito ay isang gate. Sino mang humawak dito ay magsisimulang makita ang mga lihim ng mga Diyos mismo." Naikuyom ni Goten ang kanyang mga kamao sa tuwa, "Kung gayon, iyon ang gusto kong maabot ang instinct." Mahinang tumawa si Whis, tinatapik ang kanyang tungkod, "Huwag maiinip, ang daan sa unahan ay mas mahaba kaysa sa iyong naisip." Muling tumaas ang enerhiya ni Goten, ang kanyang pulang aura ay lalong nagliyab hanggang sa ito ay sumabog sa Asol, Super Saiyan Blue. Nanginig ang lupa sa ilalim niya, ang espasyo sa paligid niya ay nag-iba. Ngunit si Whis ay nakatayo nang hindi gumagalaw na parang walang kakaiba, simpleng sinabi niya, "Mabuti, ngunit tandaan, pula o asol, ito ay mga simula pa lamang." At sa gayon ay idineklara ni Whis ang simula ng tunay na pagsasanay. Bago natin ipagpatuloy, maaari kang mag-subscribe sa channel na ito upang maging updated ka sa mga susunod na videong ating ipalalabas. Ang kanyang mga galaw ay malabo na parang mga kislap ng liwanag, walang awang inaatake si Goten, pinipilit siyang lumampas sa kanyang mga limitasyon. Bumuhos ang pawis sa mukha ni Goten, bumigay ang kanyang katawan sa sakit. Ngunit bumabangon siya sa bawat oras, mas malakas kaysa dati. Sa malapit, si Beerus ay nakatulog ng mahimbing, ganap na walang kamalayan. Pagkatapos ay biglang, yumuko si Whis malapit sa tainga ni Goten at bumulong ng seryoso sa unang pagkakataon. "Tandaan itong mabuti, hindi dapat alam ni Beerus kung ano ang iyong naabot. Nahawakan mo ang isang kapangyarihang hindi mo dapat ipakita sa kanya, ang kapangyarihan ng mga Diyos." Nanlaki ang mga mata ni Goten sa gulat, ang kanyang uhaw para sa mga nakatagong kaalaman na lumalago lamang, ang nagsimula ngayon ay hindi lamang pagsasanay, ito ay isang pagsubok na yayanig sa lahat ng alam niya tungkol sa kanyang sarili. Nagpatuloy ang labanan, si Whis ay bahagyang sumayaw sa paligid niya, sadyang nagpipigil upang bigyan si Goten ng pagkakataong itulak ang kanyang sarili. Lumaban si Goten ng buong puso, mga sipa, suntok, hingal sa pagod, ngunit hindi sumusuko. Sa bawat suntok, siya ay natuto, umangkop, umunlad. Pagkatapos ay biglang, inipon ang lahat ng kanyang enerhiya sa kanyang mga kamay, sumigaw si Goten. Isang marahas na asol na pagsabog ang sumabog ng may hindi inaasahang lakas. Sa isang iglap, nawala si Whis, nakangiti habang hinahayaan niyang maligaw ang atake. Ngunit ang target ng sinag ay mas malala kaysa sa inaakala ni Goten. Dumiretso ito patungo sa napakalaking bintana na patungo sa silid kung saan natutulog si Beerus. Natigilan ang puso ni Goten nang niyanig ng pagsabog ang lugar. Huli na nang napagtanto niya ang kanyang nagawa. Dahan-daang dumilat ang mga mata ni Beerus. Bumangon siya, ang kanyang aura ay nagliliyab na lila sa galit, ang kanyang malalim na boses ay kumulog. "Sino ang maglalakas loob na istorbohin ang aking pagtulog?" Siya ay nagpakita sa harap ni Goten, na ngayon ay nakatayo na nagbago sa isang bagong anyo na hindi pa nakita ni Beerus. Nagtaas ng kilay ang God of Destruction sa gulat. "Ano itong pagbabagong ito, Whis? May itinago ka ba sa akin?" Mahinahong humakbang si Whis, sinusubukang bawasan ang tensyon.
Ito ay bunga lamang ng pagsasanay. Nahawakan ni Goten ang diwa ng kapangyarihan ng Diyos, isang bagay na hindi ko inaasahan ng ganito kaaga. Ngunit dumilim ang mukha ni Beerus, matalas ang kanyang boses sa galit. Ang kapangyarihan ng Diyos at itinago mo ito sa akin, ibig mo bang takutin ang aking lugar, Whis? Sa isang iglap, sumugod si Beerus, ang kanyang suntok ay nagpabagsak kay Goten sa lupa. Bumalik sa dati ang kanyang anyo, hingal na hingal at ang mga mata ay puno ng sakit. Tumingin sa ibaba si Beerus na may panghahamak. Dito nagtatapos ang kaawa-awang pagsasanay, walang lugar para sa mga bata sa aking planeta at si Goku ang magbabayad ng halaga sa pagdadala sa iyo. Sinubukan siyang ipagtanggol ni Whis, Lord Beerus, pakiusap, kakasimula pa lang niya, kung pagbibigyan mo siya. Tahimik, sumigaw si Beerus. Hindi mo na siya dadalhin dito, iyan ang utos ko. Pinalabo ng mga luha ang paningin ni Goten habang siya ay nakahandusay sa lupa, nawasak ang kanyang pangarap sa harap ng kanyang mga mata. Ang Ultra Instinct, ang mismong bagay na kanyang inaasam, ay naselyuhan na ngayon mula sa kanya ng isang kapangyarihang hindi niya kayang labanan. Walang pagpipilian, ibinalik ni Whis si Goten sa daigdig. Tahimik ang bata, nakayuko ang ulo. Masiglang nagsasanay sina Goku at Vegeta nang dumating si Whis. Nakaupo si Trunks sa malapit, nanunood, nanlalaki ang mga mata sa pagkamangha. Napahinto si Goku nang makita niya si Whis at ang kanyang anak. Nagulat siya, Whis, anong ginagawa mo rito, at nasaan na si Goten? Malamig na paliwanag ni Whis, ipinagbabawal ni Lord Beerus ang anumang pagsasanay para sa kanyang planeta, nagbanta pa siya ng parusa para sa iyo, Goku, sa pagdadala sa kanya. Natigilan si Goku. Napangisi si Vegeta nang may pangungutya, gaya ng inaasahan, sinubukan ng bata na maglaro sa malalaking liga at napatalsik siya. Buong pagmamalaking itinaas ni Trunks ang kanyang baba at ngumisi. Nalampasan ko na ang magagawa ni Goten, at hindi ko man lang ginalit si Lord Beerus. Ang kanilang mga salita ay tumagos ng malalim sa puso ni Goten. Kinagat niya ang kanyang lobby, nahihirapang pigilan ang pagluha. Ngunit inilapat ni Goku ang isang mainit na kamay sa ulo ng kanyang anak habang nakangiti ng marahan. Huwag mo silang pakinggan, maaabot mo rin ang iyong layunin, Goten, naniniwala ako sa iyo. Sa kabila ng kanyang kalungkutan, bahagyang ngumiti si Goten. Ngumisi si Vegeta gaya ng dati, pinupuno ang ulo ng iyong anak ng mga walang kabuluhang pangako. Ngunit hindi siya pinansin ni Goku, lumakad siya palayo kasama si Goten, iniwan sina Vegeta at Trunks. Sa puso ni Goten, may halong sakit at pag-asa, isang pangarap na hindi pa namamatay, kahit na tila malayo pa. Pagbalik sa planeta ni Beerus, sinubukang makipagkatwiranan sa kanyang Panginoon. Bakit hindi hayaang lumaki ang mga mortal sa iyong universe? Halimbawa, si Goten ay maaaring higitan pa ang ating iniisip. Madilim nang umiti si Beerus. Kung hahayaan ko silang umunlad, banta nila ang aking posisyon. May pabor na si Goku kay Zeno. Maaaring mapili siya o ang kanyang anak para sa isang mataas na upuan, at ako ay itatakwil, hindi ko ito isusuko. Natahimik si Whis, alam niyang hindi mababago ang isip ni Beerus. Samantala, sa daigdig sa ilalim ng maliwanag na araw sa umaga, sinimulan ni Goku at Goten ang kanilang lihim na pagsasanay na malayo sa paningin ng lahat. Ang unang misyon, ang pagmaster sa pulang anyo, itulak ito hanggang sa limitasyon nito. Sa panahon ng malupit na mga sesyon, isiniwalat ni Goku ang mga lihim na hindi pa naririnig ni Goten. Ang katotohanan ng instinct, ang mga limitasyon ng enerhiya, ang kahalagahan ng kontrol bago ang hilaw na kapangyarihan. Ang bawat pagkakamali ay nagdudulot ng parusa, sakit sa katawan at espiritu. Ngunit palaging may mahigpit na paalala ni Goku, magtiis, ito ay simula pa lamang. Mula sa malayo, si Trunks ay tahimik na nanunood, napunit sa pagitan ng pagkamangha at selos. Nakita niya si Goten na nagtitiis, lumaban, nagdurugo, at muling bumangon. Unti-unti, natututo sa landas patungo sa kadakilaan. Pagsapit ng gabi, bumagsak si Goten sa lupa, natuyo ang katawan, halos mabali. Lumuhod si Goku sa tabi niya, inilagay ang isang senzu bean sa kanyang kamay, at niyakap siya ng mabait. Bukas ay magpapatuloy tayo, huwag kang sumuko, Goten, mahaba ang landas na ito, ngunit dadalhin ka nito ng higit pa sa iyong maiisip.
Kinabukasan, nakatanggap si Vegeta ng isang liham mula sa kanyang anak na si Trunks na nagsasalaysay ng lahat ng nangyari noong nakaraang gabi kasama sina Goten at Goku. Ngumisi si Vegeta ng may paghamak at malakas na sinabi, "Huwag kang mag-alala, tandaan mo lang na ang iyong ama, si Prinsipe Vegeta, ang pinakadakilang mandirigma sa universe." At si Kakarot, babagsak siya, nananaginip lang siya, tumawa siya ng ilang beses sa sarili. Samantala, sa parehong lugar ng pagsasanay, ipinagpatuloy ni Goku at Goten ang kanilang pagsasanay. Sa pagkakataong ito sa asul na anyo, tila mas masigla, mas matatag si Goten, sinusubukan gamit ang lahat ng kanyang lakas na pantayan ang kapangyarihan ng kanyang ama. Nagpasya si Goku na dagdagan ang intensidad, idinidiin siya ng walang awa. Bawat suntok, bawat galaw ay nagbunyag ng mga bagong sikreto kay Goten tungkol sa kanyang sariling mga limitasyon na nagtuturo sa kanya kung paano balansehin ang enerhiya, bilis, at tibay. Habang lumilipas ang oras, lalong bumibigat ang kahirapan, bumilis ang paghinga ni Goten, nag-alab ang kanyang katawan sa enerhiya na parang sasabog. Muntik na siyang sumuko hanggang sa hinila siya pabalik ng mga salita ni Goku. Huwag kang sumuko, Goten, ang sakit na ito ang iyong landas, ang bawat sandali ng kahinaan ay naglalapit sa iyo sa tunay na lakas. Si Goten ay natisod sa bingit ng pagbagsak. Ngunit hinawakan siya ni Goku sa mga balikat habang bahagyang nakangiti. Tandaan na mahaba ang landas na ito, ngunit mas malayo pa ang mararating mo kaysa sa iyong inaakala, magpatuloy ka. At lumipas ang mga araw, hinasa ng bawat isa ang mga kasanayan ni Goten, isiniwalat ang higit pang mga misteryo ng instinct at itinulak ang kanyang katawan sa mga bagong limitasyon. Kasabay nito, nagsasanay si Vegeta kasama si Trunks sa loob ng gravity chamber ni Bulma. Matagal nang nakamit ni Trunks ang kulay asul, at ang paghila ng chamber ay nagtulak sa kanilang dalawa sa kanilang bingit. Buong pagmamalaking napangisi si Vegeta, Kakarot, ang hangal na iyon ay umaasa sa mga walang kwentang pamamaraan, walang hihigit sa hilaw na pagsasanay sa ilalim ng gravity, bilis, presyon, sakit, ito ang tunay na landas patungo sa kapangyarihan. Nanood si Trunks ng may pagkamangha at paghanga, tiniis ang walang awang pamumuhay ng kanyang ama. Unti-unti, sinimulan din niyang maunawaan ang kahulugan ng tunay na pagsasanay, malayo sa mga ilusyon at makalumang pamamaraan ni Goku. Isang araw, tumayo si Goku sa harap ni Goten at mahinahong sinabi, "Panoorin mo akong mabuti." Sa isang iglap, umakyat siya sa Ultra Instinct. Isang banal na aura ang nagliyab sa paligid niya, ang kanyang katawan ay kumikinang sa isang mas malalim at mas mabangis na liwanag kaysa sa anumang anyo noon. Tiningnan niya ang kanyang anak, "Ang payo ko, hayaan mong mag-relax ang iyong katawan, huwag mong pilitin ang iyong isip, palayain mo ng lubusan ang iyong sarili." Pinikit ni Goten ang kanyang mga mata at sinubukan, ngunit ayaw tumigil ng kanyang mga iniisip. Nawala ang kanyang focus. Bigla siyang sinuntok ni Goku sa mukha. "Nag-iisip ka pa rin," sabi ko, "relax." Nanginig ang dibdib, ngunit agad na bumangon si Goten, huminga ng malalim, at sinubukang muli. Ginabayan siya ni Goku, nagpapaliwanag, at naghihikayat. Gayunpaman, ang bawat pagkabigo ay nagpabago sa tono ng kanyang ama mula sa pagiging matyaga tungo sa pagiging mabangis. "Para saan ka lumalaban? Gusto mo bang maging kahalili ko, ang tagapagtanggol ng daigdig?" Pagkatapos ay tiisin ang sakit, maging mas malakas. Pinilit niya si Goten na harapin ang bawat kahinaan, bawat takot, bawat pagdududa, na nagtutulak sa kanyang katawan at espiritu ng lampas sa pagkapagod, napasigaw si Goten sa sobrang sakit. Ngunit sa huli ay nakarating lamang siya muli sa asol, pagod ngunit mas matalas, mas malakas, at may mas malalim na kamalayan sa landas patungo sa instinct. Pagkatapos, sa isang biglaang pagkislap ng galit, nagliwanag ang kay Goku. Sinipa niya si Goten ng malakas na nagpabagsak sa kanya, "Pinahiya mo ako, nagtiwala ako sa iyo, ngunit isa ka lamang batang nagsasayang ng aking oras." Ang kanyang mga salita ay mas malalim kaysa sa anumang suntok, tumalikod. Naglakad palayo si Goku, iniwan ang kanyang anak na nawalan ng pag-asa, ngunit bago pa man makahinga si Goten. Isang daluyong ng napakalakas na enerhiya ang sumiklab mula sa kung saan, bumagsak kay Goku, yumanig ang lupa. Natumba si Goku, namimilipit sa sakit na parang tinamaan ng isang bagay na hindi nakikita.
Natigilan si Goten, takot, na puno siya ng galit, hindi niya alam kung saan nagmula ang atakeng iyon, ngunit isang bagay ang alam niya. Kailangan niyang kumilos, itinoon niya ang lahat, diretsyong inaasinta ang hindi kumpletong Ultra Instinct. Inabot niya ang isang kapangyarihang walang nang ahas na hawakan noon, lumabo ang mundo, kumabog ang kanyang puso, sumabog ang kanyang aura. Sa lupa, mahinang tiningnan siya ni Goku, nagtataka, Goten anak ko, sa wakas ay nagawa mo na rin. Pero hindi sumagot si Goten, sa kanyang puso, sumigaw siya, kung sino man ang nanakit sa aking ama, hindi ko sila mapapatawad. Itinulak niya ang kanyang sarili na tumayo, ang dugo ay tumutulo sa kanyang mukha, ang katawan ay nanginginig dahil sa pambubugbog, lumalangoy ang kanyang paningin, ngunit ang puot ang nagpapalakas sa kanya. Pagkatapos ay mahinang bumulong si Goku, ang kanyang hininga ay humihina, anak ko, hindi ko alam kung ano ang nangyayari, pero ingatan mo si Chi-Chi at ang ating mga kaibigan, sa palagay ko ay hindi ako magtatagal, ipinagmamalaki kita. At dahil doon, nawala ng malay si Goku. Sa sandaling iyon, sumabog ang aura ni Goten, nagliliyab ang kanyang katawan sa banal na liwanag, sa unang pagkakataon, nahawakan niya ang tunay na kumpletong Ultra Instinct. Ang enerhiya ay umalingaw-ngaw palabas sa buong daigdig. Naramdaman ito ng bawat nilalang. Natigilan si Vegeta sa gitna ng suntok, nanlaki ang kanyang mga mata, ang kapangyarihang ito, parang si Kakarot, ngunit iba. Sina Trunks, Gohan, Piccolo, lahat ay nanginig habang dumadaloy ang isang alon ng puwersa sa kanila, kahit sa mundo ni Beerus. Ang God of Destruction ay gumalaw, nakasimangot. Ano ito, isang presensya na kayang makipagkumpitensya, hindi, higit pa. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng pagkabalisa si Beerus. Sa daigdig, habang tumataas ang kapangyarihan ni Goten ng mas mataas kaysa dati, tumayo siya ng may bagong tuklas na kalinawan. Naabot na niya ang dating inakala niyang imposible. Ngunit pagkatapos, bago pa niya malasap ang sandali, biglang nawala, na parang lumabas siya sa mismong hangin. Tinitigan siya ni Goten, ngayon lang niya napagtanto kung gaano kabilis dumating si Whis. Sinalubong ni Whis ang kanyang mga mata ng may mahinahong ngiti at malumanay na nagsalita, ang kanyang boses ay may nakatagong kahulugan. Nagtagumpay ang aking plano, ang lahat ay umaayon na sa gusto ko.